Hello everyone! For today's video guys, ipakita ko sa inyo kung paano ko lutuin itong mabilis na fusilli pasta. Natutunan ko ito guys sa TikTok. So ipakita ko sa inyo kung paano ko siya lutuin. Ito yung kaserola guys, magpapakulo ako ng tubig at dito ko iluluto yung fusilli pasta. Ayan, inihulog ko na guys dahil kumukulo na yung tubig. At ayan, ilalagay kong lahat itong 900 grams na isang supot ng fusilli pasta. At before ko inihulog guys, naglagay ako ng konting asin at konting mantika para hindi magdikit-dikit yung pasta habang inuluto ko. At ito naman guys yung sausage at maglalagay ako ng cream cheese, itong pasta sauce, tomato and basil, at itong Italian, ano ba yung tawag dito? Yung seasoning. So, ayan. Yung sausage, tinanggal ko yung balat, guys, para pag linuto ko, maging, ano siya, yung minced beef. Pero, at least ito, meron na siyang lasa dahil ito yung ginawa nilang sausage. Tinanggal ko lang yung balat at siya yung isasahog ko doon sa fusilli pasta na gagawin ko imbes na yung plain na minced beef. So ito yung gagamitin ko dahil base sa napanood ko sa TikTok, ito rin yung ginamit nila. Kaya gusto kong itry guys kung gaano ba kasarap itong lutong ito. Kaya sinunod ko yung sinabi at ang ginamit nila ay itong sausage meat. Dudurugin ko lang siya ng maliliit na ganito guys para lumabas na minced beef talaga siya. Napakabilis lang nitong lutuin dahil itong karne ay meron na siyang flavor. At magdadagdag na lang ako mamaya ng chicken cube or yung beef cube pala dahil beef ito. At saka yung pasta sauce. At ito na nga, naluto ko na yung fusilli pasta. Ayan, ilalagay ko siya dito sa baking tray. So, mag-i-start na ako na ilagay itong dito sa tray. At ito naman yung beef na linuto ko, ilalagay ko na itong tomato sauce para halo-halo na silang lahat bago ko ilagay doon sa ibabaw ng pasta. So, bale dito, hahayaan ko lang siya na kumulo para maluto yung pasta. At maglalagay ako ng black pepper. At ngayon naman, ilalagay ko na itong beef cube para madagdagan ng lasa yung itong linuto ko na sauce dahil yung pasta ay wala namang lasa. So, lagyan natin ng konting lasa. So, ayan, hahaluin ko lang siya para maihalo yung beef cube at saka yung black pepper na linagay ko. At ayan, malapit na siyang kumulo. At ayan, kumukulo na siya. At yung pasta guys, linipat ko dito sa mas malaking baking dish dahil hindi siya kasya doon sa tin foil na ginamit ko kanina. So ayan, ito yung sauce guys na linuto ko na pinakulo. Ngayon ilalagay ko na siya dito sa ibabaw nitong fusilli pasta. Ganyan. Ganyan lang guys, ikakalat ko siya dito sa ibabaw. Dahil ito guys ay i-bake ko pa ito. At maglalagay ako ng maraming cheese sa ibabaw. And then ilalagay ko siya sa oven para i-bake. At sa pagbe-bake nito guys, doon sasarap itong pasta na ganito. Dahil magme-melt yung mga cheese na marami na ilalagay ko sa ibabaw. At dito guys, medyo hinalo-halo ko yung sauce dito sa pasta. At ito na guys, yung cheese na ilalagay ko sa ibabaw. So dito guys, sinadya ko na maraming cheese ang ilalagay ko para maging cheesy itong pasta.
At ayan, tignan nyo naman ang daming cheese. Pero wag kayong magdamot kapag gagawa kayo ng ganito dahil yung cheese ang magpapasarap dito. At nilagay ko rin yung tira kong mozzarella cheese. Kaya meron siyang white na ganyan guys. At syempre dito sa gitna ilalagay ko itong buong cream cheese bago ko siya i-bake. At ito na yung cream cheese, yan buo. Ilalagay ko siya dito sa may gitna before ko siya i-bake para mag-melt yung cream cheese and then tsaka ko siya ihahalo mamaya kapag luto na. At kapag binake ko ito guys, syempre tatakpan ko siya ng foil para hindi masunog agad yung mga cheese at para maluto rin itong cream cheese at unti-unti siyang matunaw or lumambot. Ayan, tatakpan ko na siya ng foil paper before ko siya ilagay sa loob ng oven. At ayan, ready ko na siyang i-bake dahil naka-ready na ang oven. Mainit na siya guys. Sinet ko siya ng 400 degrees Fahrenheit. At ayan, medyo mabigat dahil glass itong baking dish na ginamit ko. At ayan, nailagay ko na guys. Ito, hindi ko alam kung ilang minuto ang pagluto. Pero gagawin ko siyang 45 minutes and then i-check ko. At ito na nga guys, natapos na ang 45 minutes. At ayan, ganito ang itsura ng binuksan ko. Kaya nag-melt na yung mga cheese, pati yung cream cheese lumambot na rin. Itatry ko siyang medyo ihalo para malagyan din ng cheese yung sa loob. And then ibabalik ko ng mga half an hour uli sa oven. Ayan, napakasarap na ng amoy guys. Cheesy talagang tignan. At nako, siguradong masarap ito dahil napakaraming cheese. Ganito ang gustong-gusto ko sa pasta, yung cheesy. At ayan, malambot na nga guys yung cream cheese. Ngayon naman, ihahalo ko siya dito sa may ibabaw. And then, ibabalik ko siya sa oven na wala ng takip para medyo mag-brown yung mga cheese. At lalong sumarap. Ayan. Ganyan lang guys, kakalat ko lang siya and then hahaluin ko na naman mamaya. Dito sa part na to, tapos na yung pagbalik ko dito sa pasta at natapos na rin yung 30 minutes na inurasan ko sa pag-bake para mag-brown lang yung ibabaw. At ngayon naman guys, hinahalo ko na siya para maihalo ko dito sa ibabaw at sa ilalim yung maraming cheese at pati na rin yung cream cheese. At syempre yung nilagay ko na rin na sauce sa ibabaw kanina, yung meat sauce with sausage, yung beef na inano ko kanina. So ayan, hinahalo ko na guys. Tapos nang maluto itong ginawa kong creamy fusilli pasta. So ganyan lang guys, kabilis gawin. So ito na guys ang itsura ng linuto kong pasta. So yan lang for today's video guys. Thank you so much for watching. And I will see you again on my next one. Thank you so much. Bye! Kain po tayo guys. Yan, napakasarap ng itsura. Dahil napakarami niyang cheese. Kaya tinawag ko na lang siyang cheesy fusilli pasta. So yan lang guys. Thank you so much. Bye!